doon sa taas, medyo hirap na rin yung makit. Pero nakit din. Kagre, ito yung patubig nila, medyo malakas mga kagre. Ito makabubuhay na talaga to ng 350 puno mga kagre. Good morning mga kagre, andito tayo ngayon sa isa nating bagong kliyente. Tatay Ali, yung pong tatay ni Sir Raymond, yung kliyente natin na nasa abroad. At siya po, yung tatay niya ang ng kalamansi farm dito sa Kuya po, Nueva Ecija mga kagre. Ito yung kalamansihan ni Tatay Ali, tsaka ni Sir Raymond. Tayo kalamansi mo na to, ano ba sukat na to ng distansya niya ng row? 3x2. 3x2 meters. Medyo masinsin ang kaunti tayo yung kalamansi mo. Ano? Ito yung napasin ko sa ano ni Tatay Ali. Medyo may konting pruningin dito mga kaagri. Ito. May mga umuungos. Tatanggalin to. Opo. Tatanggalin din po para lumago po. Masabay-sabay. Yan pa yung ano nila. Pero ito mga kaagri, sa isang taon at kalahati niya, pwede na rin itong pabungahin at mukhang nagtitigang ka na tayo. Ano? Ayun, tinitigang ko na ito. 22 days na ito. Natigang na po. Titigang. Kaya nga sabi ko, ngayon, di nandito ko. Baka mamaya lang, magpatubig na rin ako. Pwede na rin po ito. Parang pwede rin naman pabungahin ito mga kaagri. Medyo okay din naman na yung mga sanga. May mga laguna rin yung sanga niya. At pwede na rin itong parang testing nila Tatay Ali. Ano po? Testing. Pwede ba tayo mag-ikot tayo? Tingkutin natin tong kalamansi farm mo. May ampalaya ka pa dito. Oh. Sinihitan ko para pang gulay-gulay. Pang sarili. Sabihin, Ito, may mga lampas tao na mga kagri. Oh. Ito. Pwede na rin. Maraming bunga to eh. Nagbunga na to eh. Ba. Nung nakaraan. Saan nyo tayo dinadala yan? Diyan lang sa palengke. Palengke. Opo. Sa palengke lang. Dami kong nagtatanong sa akin sa palengke. Kasi ilang puno tayo, ano mo? 350. 350 puno. Yan ang mga ano, yan ang mga kakasira itong ano, Opo. yung lumilipad-lipad mo. Ano. Parang white fly to tayo. O ano ba to? White fly nga. White fly ba yung ganyan? Opo, may mga white fly. Pero, kasi tayo, dito pala sa lugar nila Tatay Ali, nila Sir Raymond, marami pala manggahan dito. Ang problema ko rito, pag nag-spray ang manggahan, Opo. napunta rito sa akin. Opo. Kaya pag nag-spray sila, sinasabayan ko rin. Opo, tama lang po yun. Hindi naman, madalang lang naman sila mag-spray, kaya... Madalang lang naman sila mag-spray. Opo, tatapatan nyo na lang. Kailangan pala, meron din. Kaya lang, ang ginagamit ko kasi, dapat siguro malakas ang gamitin ko, yung pressure. Yung ano po, power spray, mas maganda sana. Opo. Kasi ang ginagamit ko, yung napsak lang. Napsak. Kaya mga puno-puno lang na ano ko. Hindi Opo, ano naman po kasi ito tay? Dahil syempre bata pa na may kalamansi mo, kaya tama lang nung napsak na una. Pero ngayon, syempre lumalaki na. Obligado ka na magpundar po ng mga power spray. Opo. Lalo na nga kung sa susunod na taon nito, productive na to. Magaganda. Magaganda naman mga kaagri yung puno ng kalamansi nila. Mapapansin nyo, ang ganda ng puno, makinis. Makinis at wala namang mga dakta-dakta. Wala naman siyang mga gumosis, mga kaagri. Yung minsan yan, nakalimutan itong patrin eh. Na ano na yan oh. Ayos lang ho yun. Palaya na lang. Tama lang ho yun, ayos lang yun. Ang ginawa ko, Pinaagos na lang. Kaya naman hindi ko na tinaniman doon sa baba na yun. Pagkatag-ulan, parang pispan doon. Ayun, masyadong mamamatay din. May stock ng tubig. Ito may kubo pa sila Tatay Ali dito. Pahingahan daw po kapag mainit ang panahon. Ganda ng rest house nila dito. Sa ilalim ng punong mangga mga kaagri. Yan o. Dito po marami. Priyak kahapon eh. Ayan o, ang daming bulaklak. Ay, oo nga po. Ito, yan o. Yung mga... Yung pong mga itim na to, ito, nasundot na po ito. Yan. May mga sundot na yan. Ganun ba? Opo, bulaklak pa lang yan, nadali na po yan. Bulaklak pa lang, nadali na. Opo. Akala ko ay... Ganyan po kasi lang ng kalamansi. Yan. Isa na to. Sira na po yan. Ayun. Kung mapapansin nyo, may mga brown na. Sira na po yun. Akala ko, sabi ko, ito magtutuloy. Kasi nandyan na yung ano eh.
Ito mga ka-agri, ang kagandahan nito sa mga ganitong patubig na may mga farm na kalamansi ay electric water pump. Ayan, dito po ito, napakaginawa na ito, nakakatipid dito ng malaki kaysa po dito sa mga dikurudo, dito sa lina na mga water Mas pump. natipid to. Sabi nga ng Tatay Ali, mas matipid na ito. Alin po. Yung ugat halimbawa ito, ugat Opo. nandito na kaya. Opo, nandyan na po yung ugat niya. Kaya dyan na lang po kayo magpapagos. Okay na po yan. Papagos na lang. Opo. Kasi minsan ginaganon ko pa ng tubig. Pwede rin po, pero dyan, okay na rin po Sapat dyan. na yun sa kanya Opo, sapat na rin po yan. Kasi ito kasi ano to Pabundok. pabundok na to Wala na talaga. Pero ito, okay lang po yan dyan. Nandyan na po yung ugat niya, nandito na yan. Nandito na yun. Opo, andyan na po. Ang patubig ni Tatay Ali dito, minsan daw, hinahayaan na lang niya dyan, parang palay kumakalat. Kasi dating ang palay, ang patag naman, kaya lang, naman to kaya maginhawa pa nga mga ka-agri yung ganun yung mga dating pinalay na matataas na lugar na katulad na to. Binubuksan ko ito pagkain sa tanghali. Nagpatubig kami tanghali na matulog kami dyan. Hayaan ko yan, lumahan na rin mo to. Kasi nga po, madami naman yung tutubigan ano po. Oo. Ito mga ka-agri, itong kalamansi nila si Raymond at saka ni Tatay Ali. Pabubungahin na daw po nila, testing muna. Okay naman po, kasi yung iba nga po halos pantay taon na. Hindi nga lang po masyadong bukang-buka pa. At yun, medyo may proningin tayo. Siguro, ang proning na lang na to mga ka-agri kapag kayari po nila magpabunga ay doon na lang po mag-proning. Sa ngayon po kasi magpapabunga, hindi po muna mag-proning kasi siyempre sayang din yung mga umungos na yan. Yan o, mapapansin ninyo mga may mga ungus-ungus na konti. Hindi naman po karamihan nyo nakaungos. Makaka-agree tulad na to. Ito. Ilan-ilan lang naman kapag yari magpabunga yon, pwede na tayong mag-ungos-ungos. Dahil ito, tinigang na po ito nila Tatay Ali ng nasa 22 days na. At sakto yung dating ko sa kanila, pwede na po sila mag-abono ngayong araw. Pwede na po. Pampa, Bulaklak. 2500 mga ka-agree. Yung magandang abono yan para sa pagpapabulaklak. Lalo na yung mga batang maliliit lang na ganito kapag summer na tinitigang, 2500. Okay na po yan. Maganda na po yan. At ito, magaganda naman yung dahon. Mga magugulang ang dahon. Matitigas pa nga mga ka-agri, hindi lang magulang, matigas pa. At pwede na itong pabungahin. Pang testing lang nila Tatay Ali to, hindi naman daw, kumbaga pang practice lang nila. Na hindi pa sila aasa ng kita dito. At para lang sa mga susunod na panahon na nakaready na talaga yung ating yung kalamansi nila ay marunong na sila mga ka-agri. Kaya ito, susuportahan po natin sila dito sa pagpapabulaklak. Tuturo natin sa kanila lahat yan na mga kliyente natin na katulad nga nila si Raymond na dito sa kanilang kalamansi farm na nanghihingi ng tulong. Wala po silang idea, galing ng Cavite po sila, dumayo po sila dito dahil na inspire sila sa mga kalamansi farmer na kumikita sa kalamansi tulad namin na nakikita na nagbablog po sa kalamansi, kaya sila nagtanim din ng kalamansi. At yung entrada naman po nila ng pagpapalago ng kalamansi nila buhat sa pagtanim, 1 taon at kalahati bilang isang baguhan, maganda na po yung kanilang ito resulta sa kanilang kalamansi na inaalagaan na 350 puno mga ka-agri. Ito medyo may kasinsinan lang ng konti kasi medyo maliit lang yung lupa nila sir. Halos wala pang kalahati hektarya yata yung natamnan niya ng 350 puno mga ka-agri. Kaya ito medyo masinsin yung ginawa nila, 3 by 2 meters daw po. 3 meters po yung row, tapos yung in between niya na yan dyan ay 2 meters. Pwede na rin po ito, pero ito kapag natuto sila talagang natuto sila kung paano talaga mga lamansi, saglit lang po mag-aabot po ito. Pero syempre gusto nila makavolume kaya nagtanim sila ng masinsin dahil nga syempre baguhan lang sila ng mga panahon na yon. Lalo na hindi pa nila tayo kilala, para nakapagtanong sila sa atin o na-guide natin sana sila. Pero ito, kahit na medyo masinsin naman ito, wala namang problema yan. Mga ilang taon pa naman yan bago mag-abot-abot. At lugar na to mga ka-agri, itong Kuya po Nueva Ecija, medyo maraming lugar dito na matataas. Buti na lang maganda yung source ng tubig nila,
Hindi daw po natutuyo yan. Sa mababang parte po kasi ng lupa nila yan eh. Sa pinakamababang parte. Kaya maganda yung patubig nila dito. Hindi daw po natutuyo. At nakita nyo naman kanina, magandang buga ng tubig. Although hindi katulad po sa atin dyan sa Hain na talagang malalakas yung sa akin doon. Siyempre medyo may kaluwangan din po yun, yung lugar namin. May yung kinakalamansi ko tsaka yung ginugulay ko doon. Pero sa kanila, sakto-sakto na po yan. Kasi po, wala pa naman kalahati hektarya, tinamnan ng 350 puno. At saka, yun lang naman ang kanilang pinatutubigan. Yung 350 puno na kalamansi lang mga ka-agri. Paano, hanggang dito na lang muna mga ka-agri. Update ko uli kayo dito sa ating bagong kliyente na si Sir Raymond at si Tatay Ali dito sa kanilang kalamansi farm sa mga susunod na mga linggo o buwan pagbalik natin dito ay update ko kayo mga ka-agri. Paano, hanggang dito na lang muna tayo at mag-iikot pa tayo sa iba nating kliyente dito na malalapit dito sa Pangasinan. Mag-iikot po tayo dito sa Ordaneta, Pangasinan, Villasis para po mabisita yung monitoring po sa mga farm, kalamansi farm na ating mga kliyente mga ka-agri.